Pilipinas, ang oras po 6:40. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong mabagyong araw ng Martes? No? Lalong-lalo na yung ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyong Tino. Sana po ay ligtas kayo at nakikiramay po tayo sa may mga pamilyang merong nasawi, no? Sa kanilang pamilya. Patuloy po ang ating pag-iingat dahil meron pang susunod na bagyo, diba, Josa? Kukunin po natin ang Pag-asa para sa latest update. Alam ko po na kanina ay nagbigay na ng update ang Pag-asa, pero para po sa mga late tuners, bibigyang daan po natin ang Pag-asa dahil priority po ng lahat ngayon, no? At sana po ay priority po nating lahat ang pag-iingat para matiyak na ligtas ang ating pamilya sa pananalasa ng bagyo. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Lalong-lalo na yung mga nag-aalala sa kanilang mga kamag-anak dyan, na nasa ibang bansa. No? If ever po may mga questions kayo, lalong-lalo na patungkol sa bagyo, i-monitor po ninyo dito sa DZRH. Makakasama po natin mula sa DOST Pag-asa, Miss Laurie De La Cruz. Magandang gabi sa'yo. Hello po, good evening. Good evening, mangungumusta lang pa kami. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan nga po ay may mga pag-ulan pa rin ho sa malaking bahagi ng bansa. So asahan pa rin natin ng flooding o widespread flooding dahil kasalukuyan nananalasa pa rin ho itong si Bagyong Tino. Huling nakita ito ang sentro nito sa vicinity ng Patnongan Antique. Pero by this time ay tumatawid na po ito papuntang Sulu Sea. Pero ibig sabihin, yung kabuuan ng kanyang bagyo, apektado pa rin talaga ang malaking bahagi o halos buong Visayas, maging yung Southern Luzon. So sa ngayon, nakataas pa rin noon po ang signal number 4 sa Calamian at Puyo Islands, central and southern portions ng Antique, central and southern portions ng Iloilo at maging sa Guimaras, maging dito po sa northern portion ng Palawan. Gayon din, nakataas din ang signal number 3 sa northernmost portion ng mainland Palawan, rest of Antique, Aklan, Capiz, rest of Iloilo, northern and central portions of Negros Occidental, northern portion of Negros Oriental. Habang signal number 2 naman, southwestern portion ng Masbate, southern portion ng Oriental Mindoro, at maging dito sa southern portion ng Occidental Mindoro. Signal number 2 din po sa southern portion ng Romblon, northern portion ng Palawan, Cebu, Negros Oriental, at maging sa natitirang bahagi ng Negros Occidental. Signal number 1 naman sa southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, rest of Oriental Mindoro, rest of Occidental Mindoro, including Lubang Island, rest of Romblon, rest of Masbate, kasama ng Burias Island, Burias and Ticao Islands, and the central portion ng Palawan. Sa biliran din, signal number 1, northwestern portion ng Leyte, Camotes Islands, northern and western portions ng Bohol, Siquijor, at natitirang bahagi pa ng Negros Oriental. So, yan mo na latest. Ma'am Laurie, meron pang susunod na bagyo, tama ba ang pagkakaintindi ko? Sorry, ma'am, hindi ko po. May ini-expect po tayo na paparating na bagyo? Opo, may ini-expect po tayo most likely by Friday papasok sa PAR. Kasi ngayon, bagyo na po siya. Pero medyo may kalakihan pa yung uncertainty ng magiging scenario nito, overall scenario, dahil since malayo pa po. So might as well, maganda po mag-monitor po tayo sa magiging next updates ng Pag-asa. Para po sa kapayapaan ng pag-iisip ng ating mga kababayan, mayroon po kasi nagsasabi na magiging super typhoon ang paparating na bagyo. Gaano po ito katotoo? Well, possible naman po yun, ma'am. Although, sa ngayon nga ay as I mentioned po, mataas pa yung uncertainty. So, mas maganda po pag malapit na po siya pumasok ng PAR or might as well kung nasa loob na siya ng PAR, magbibigay po tayo ng bulletin, official state. Kumbaga official po natin magiging scenario. Yes, magmo-monitor na lang kami. In the meantime, maghahanda pa rin, no? Para kung sakasakali man. Okay, maraming salamat po, Miss Laurie De La Cruz. Magandang gabi po. Usapang
Legal! Narinig po ninyo Miss Laurie De La Cruz mula po sa DOST Pag-asa. Patuloy po ang ating pag-iingat dahil malaki po ang chance or posibilidad na kasi meron naman bagong bagyo. Hindi pa nga ito nakakalabas itong si Bagyong Tino. Ay meron naman po isang bagyo na paparating and hopefully hindi kagaya ng sinasabi na super typhoon at sana ay hindi naman ganun kasi pwede pa rin namang magbago, di po ba? So patuloy po ang ating panalangin para hindi na dumami pa ang mapinsala ng bagyo. Pero patuloy rin po dapat habang tayo nagdadasal, patuloy din po ang ating ibayong pag-iingat. Usapang Legal! Okay, balikan po natin or dako po tayo sa ating talakayan dahil ang tanong ngayon ay iniwanan niya ako, attorney. Pero ngayon, gusto niya makiparte sa retirement pay ko. Pwede ba yun? No? Dahil ang question ay, attorney, ask lang about sa retirement benefits ko. Nag-lump-sum po ako. Ngayon yung asawa ko nag-send ng demand letter, hinihingi 50% sa nakuha ko, almost 4 years na po kami hiwalay at may iba na siyang kinakasama. Usapang Legal! Sabi ng letter sender, huyo ka sa akin ngayon. Tama ba yun? Pwede bang huyo na siya ngayon? Dahil iniwanan ka naman niya Meron ng iba siyang kinakasama. So pwede bang ihuyo na niya ngayon ang kanyang ex? Actually, hindi pa ex, hindi pa talaga ex sa ilalim ng batas dahil may kinakasama lang I assume, na hindi pa sila declared void ang kanilang kasal o kaya naman hindi pa annulled ang kanilang kasal at ito ay kasi karamihan po sa atin nakikipaghiwalay pero separation in fact lamang, hindi separation sa batas, kaya ang nangyayari nananatiling mag-asawa ang dalawang tao bagaman at may kanya-kanya na silang ibang kinakasama. Usapang Legal! So ang tanong ngayon, kung matagal na siyang iniwanan ng kanyang asawa, at yung asawa niya ay may kinakasama ng iba, pwede pa ba itong makiparte sa retirement pay ng ating text sender? Usapang Legal! Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. 0919-282-6485. Pwede din po sa DZRH TV4K live stream bilang comment sa ating YouTube page o kaya naman po sa DZRH News at DZRH News Television Facebook pages. Ipadala po bilang comment ang inyong mga questions. Usapang Legal! So ang tanong ngayon ay parte pa ba ng conjugal property ang retirement benefit na natanggap ng asawa? Pangalawa, kung assuming na parte ito ng conjugal property, hindi ba or nakaapekto ba dito yung fact na may kanya ng pamilya o may sa iba ng kinakasama yung kanyang asawa? Usapang Legal! Napakasakit. Kuya Eddie, bakit kanyo? Habang kasal pa po ang dalawang tao, habang kasal pa po ang dalawang tao, maliban na lamang po kung separated, may legal separation, ibig sabihin separated from bed and board, at ito po syempre dumaan sa legal na proseso, yun pong mag-asawa na nabagaman at hiwalay na ng bubong at may kanya-kanya ng kinakasama, nananatili po silang mag-asawa and therefore yung mga consequences ng pagiging mag-asawa ay nananatili din. Usapang Legal! Ano ang ibig sabihin nito? Yung implikasyon ng pagiging mag-asawa in terms of property relations, nananatili po ito. Ano ba ang property relations sa mag-asawa? Kung kayo po ay ikinasal August 3, 1988 or mas bago-bago pa, after August 3, on or after August 3, 1988, kung kailan nag-take effect ang family code, kung kayo po ay ikinasal sa ganitong period, nangangahulugan po at wala kayong prenuptial agreement, nangangahulugan po na ang default, automatic na inyong property regime ay absolute community of property. Ibig sabihin, ang iyo ay kanya at ang kanya ay iyo na rin. Usapang Legal! Lahat ng properties bago kayo ikasal ay inyo ng dalawa ng iyong napangasawa. In the same way, lahat ng properties na na-acquire niya bago kayo ikasal, makikinabang ka rin. Pero
Pero, yun pong mga properties na minana noong kayo ay kasal na. Kasi common misconception ay, pag yan ay mana, akin lang yan. Pero hindi, no? Mana ko yan, akin lang yan. Pero hindi. Kung minana mo ito, bago pa kayo mag-asawa, ito ay property na ninyong dalawa nang kayo ay ikasal. Usapang Legal. O, di ba masaklap, no? Sabi nga ng mga Bisaya, dawat limpyo, no? Kung batugan ang napangasawa mo at marami kang mana at minana mo na ito bago pa kayo mag-asawa, dawat limpyo, no? Tatanggap na ng malinis ang asawa mo. Sitting pretty, sabi nga nila. Ayan. So, paano naman yung mga retirement benefits, no? Lalo pa at hiwalay. Ay, attorney, hiwalay na kami, no? Ang retirement benefits na nanggaling po sa SSS o GSIS o galing sa pagtatrabaho ng asawa habang siya ay kasal, no, ay parte ng conjugal assets. Ibig sabihin, pagmamay-ari ninyong dalawa. Ang legal na asawa, no? Ang legal na asawa kahit pa merong pwede bang mga legislators natin dyan, mambabatas natin dyan, pwede bang amyendahan nyo na ito? Nakapag iniwan na, wag na. Usapang Legal. Diba? Ayun, yung masaklap doon diba? Habang nananatili kayong kasal, no? Nananatili rin siyang may parte doon sa mga kinikita mo. Kasama na yung retirement benefits. Usapang Legal. Ang retirement benefits ay conjugal property at may karapatan na maghabol ang legal na asawa. Ang saklap, no? Sabi nga po sa batas habang kayo ay kasal, no? Habang kayo ay kasal. Usapang Legal. Di ba masaklap, Mr. Risita Atienza, Miss Magdalena Martin, napakasaklap, Miss Joy Garimbao. Ay nako, no? I'm sure naman, ang Gael Enriquez magre-react na naman dyan. Huwag nang mag-asawa. Hindi, isecure mo. Ang solusyon, mag-prenuptial agreement kayo, no? Lalong-lalo na kung batugan ang asawa mo. Kaya lang, syempre, dapat gawin ito bago pa kayo ikasal dahil, no, inirerehistro po, no? Lahat, itong inyong prenuptial agreement ay inirerehistro po sa civil registrar. Kaya yung Heart Evangelista Chis Escudero issue na hindi lumalabas dun sa salin ng Chis Escudero, hindi lumabas sa salin ni Senator Chis na sila ay may prenuptial agreement, may problema po sila doon. Usapang Legal. Saklap, di ba? Ay nako. Yung pong prenuptial agreement, sa kaso, meron pong kasong GSIS versus Montes Claros, ang retirement benefits ay parte ng conjugal property dahil parte ito ng sweldo ng asawa na nagtrabaho para dito. Usapang Legal. Ayan, so kaya nga po muli ang ating paalala, Mrs., kung si Mr. lang ang nagtatrabaho sa labas na may sweldo. Dahil I'm sure yung mga Mrs. dyan, nagtatrabaho din kayo, yun nga lang, walang sweldo. Wala ngang day off ang pagiging Mrs. Wala ngang day off ang pagiging may bahay, no? At napakahirap ng trabaho dahil wala siyang, unlike sa mga offices na 8 to 5 or 8 hours lamang, ang pagiging may bahay ay hindi natatapos sa 8 oras, 24/7. Walang day off, meron bang break? Wala pong break, no? Buti pa ngayon nagtatrabaho sa labas, no? Employed, dahil syempre may sweldo. Pagiging may bahay, wala Usapang Legal. Kaya yung sweldo ng asawa mo, sweldo mo na rin. So may karapatan ka sa sweldo, no? Kaya nga dapat ay nag-iintrega dahil ang iyo ay kanya at ang kanya ay iyo na rin. Ayan. So kapag ka nagtatrabaho ay isa lang, yung sweldo ng isang asawang may trabaho sa labas, gainfully employed, yun ay parang sweldo din ng asawang
may bahay. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Miss Violeta Montecalvo Zambrano, Tita Ami Miraflor Garcia, Ronnie Daguro, gayon din Rafi Muzones. Magandang gabi po sa inyo. Sabi ni Miss Teresita Atienza, pati pala retirement benefits may pakialam pa rin ang kumakaliwang asawa. Saklap, di ba? Usapang Legal. Kung may prenuptial agreement, may pakialam pa ba sa mga mamanahin sa magulang pagkatapos ng kasal? Actually, pagkatapos ng kasal, ay pa syempre, kayo na yung may-ari nun, eksklusibo mo yun. Again po, no, lahat ng mana nung kayo tinanggap nyo, nung kayo ay kasal na, hindi po sa mag-asawa. Mana ng ni Mrs., kanya lang yon. Mana ni Mr., tinanggap nung mag-asawa na sila, kay Mr. lang yon, no? Exclusive. Yun po, Miss Teresita Atienza, yun po ang kasama doon sa mga exceptions, no? Sa ilalim po kasi ng absolute community of property, lahat ng ari-arian ay pagmamay-ari na ng mag-asawa kapag sila ay kinasal na, maliban sa mana na tinanggap during the marriage. Kung tinanggap ito bago ikasal, silang dalawa na ang nagmamay-ari nito. Usapang Legal. Kaya yung mga yung mga nag-excited dyan, ipapamana ko na kay Inday, ipapamana ko na kay Dodong, ipapamana ko na kay Ading, kay Bakit, ano ba tawag doon sa mga mga Ilocano, ipapamana ko na kay kay Ading, at para meron siyang ari-arian. Wag muna, no? During the marriage, wag niyong ibigay in advance because that will form part, no, of the absolute community assets, and therefore, no, yung pinaghirapan mo, parang ibinigay mo lang din doon sa napangasawa niya. Usapang Legal. Ayan. So, pasensya na kayo, ha. Alam kong hindi po yun ang gusto ninyong marinig. Yun po ang sinasabi ng batas, na ang conjugal, ang retirement benefits ay conjugal and therefore entitled sa 50% ng inyong natanggap ang inyong asawa. Usapang Legal. By the way, no, kung kayo po ay nasa ganitong sitwasyon at nangaliwa yung asawa ninyo, kung hindi pa kayo magpapaanal, no, at least meron kayong judicial separation of properties o kaya naman ay legal separation, dahil kapag ka po may legal separation, no, kasama po dun sa dinidikta or nagiging order ng huwes, no, yung ma-forfeit yung share, yung income nun dun sa mga ari-arian na napundar during the marriage. So, ma-forfeit ang share nitong asawang nagloko. Usapang Legal. Again, no, kapag ka dumaan sa proseso, legal na proseso, na forfeit po, no, ang share nitong naglokong asawa, no? Kaya yun po yung advantage ng dumadaan kayo sa legal na proseso. In the same way, kailangan po kasi ninyo ito kung tatanggalin nyo na siya bilang beneficiaryo dun sa inyong SSS o kaya naman ay sa GSIS. Usapang Legal. Okay, magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala. Marami po tayong mga questions, dahil ang dami nyo pong mga messages ng weekend. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Usapang Legal. Kayo'y nakikinig sa Attorney Rina Seco, tinatalakay po natin tungkol sa benepisyo, no, kung ito ba ay conjugal pa, bagaman at hiwalay na. Pero yung mga susunod po na mga questions na na-screenshot ko, related pa rin po sa mag-asawa, ay may kinalaman sa mana, partehan ng conjugal assets. So, i-flash na nga natin RHTV. Attorney, ask ko lang, second wife po ako. Ako po ang legal dahil hindi naman sila kasal nung una. Nawala na po kasi ang asawa ko, may mana po siya sa kanyang magulang. Bale kamamatay lang ho, 3 months lang ang pagitan mula mamatay ang father niya. Sumunod ang husband ko. Pero dito na po kasi kami nakatira mula pagpakasal namin. Ang sabi kasi ng anak niya, wala akong right sa mana ng asawa ko kasi galing sa mana ng asawa ko sa father-in-law ko ang property. Yun lang po ang tanging property na naiwan ng asawa
ko. Usapang Legal. Ang tanong, dyan na ngayon papasok, itong mana ng asawa mo, no? Ito ba ay conjugal? Kasi kung ito ay conjugal, magmamatter po ito. Di po ba? At saka nagmamatter din, no? Kung kailan kailan ito naman na, is it during the marriage or ito ay bago pa kayo maikasal? Usapang Legal. Kasi again, kung bago kayo ikasal nangyari ang pagmamana, ay conjugal po ito. Ibig sabihin kayong dalawang nagmamay-ari, sabi nga nila, matik. No? Kaya lang kasi ang sinasabi ng ating nagpadala ng mensahe, no? I would like to call her her na texter na lang. Nag-chat siya sa atin sa Messenger. No? So, ang nangyari, namatay ang asawa niya, pagkatapos sumunod. Namatay ang father-in-law niya, sumunod ang asawa niya. Ibig sabihin, no, tinanggap na ni tatay ng kanyang asawa yung property bago pa ito namatay. Usapang Legal. At tinanggap during the marriage. So anong ibig sabihin nito? Is it conjugal or is it exclusive? It is exclusive ng taong nagmana. Anong ibig sabihin nito? No? Ito ay eksklusibong property o pagmamay-ari ng asawa ng ating texter. Usapang Legal. Bilang eksklusibong pagmamay-ari ng ating texter, no? At tinanggap during the marriage, no? Magiging partihan na ng mana ang susunod na pangyayari. Bakit, no? Kasi under normal circumstances, kung ito po ay nangyaring conjugal asset or conjugal property, magdi-divide muna. Magdi-divide by 2. Bakit? To determine yung share dun sa conjugal. Since this is an exclusive property nitong ating nung asawa ng ating texter, ibig sabihin si Mrs. ay tagapagmana, tatanggap pa rin bilang mana mula sa kanyang asawa, hindi mana mula doon sa kanyang father-in-law, no? At hindi bilang share doon sa conjugal asset, no? So paano ang mangyayari dito? So bilang asawa, no, second wife, legal dahil hindi sila kasal sa una, ano ang mangyayari? Ang sinasabi po, ang legal na asawa ay compulsory heir ng kanyang asawa at yung anak ay compulsory heir. Pero sa sitwasyon na ito, yun pong mga nagki-claim, no, na mga anak ng kanyang asawa, yung anak sa una ay non-marital, ibig sabihin illegitimate or anak sa labas. Usapang Legal. Kapag po non-marital, no, ang sinasabi ay katumbas ng share 50% ng share ng legitimate. Walang legitimate na anak, no? At ang sinasabi din naman ng batas, ang share ng asawa sa mana ay katumbas ng share ng isang legitimate child. So ano ang magiging hatian, no? Ay dapat 50-50 kayo. 50% sa iyo bilang mana mo sa iyong asawa, 50% sa mga anak niya sa una, na bilang kanyang mga non-marital children. So yung 50% na yun, halimbawa ilan ang 10 ang anak niya sa una, di 10 ang maghahati doon sa 50% ng minana ng inyong asawa. Usapang Legal. Ayun. So paano kung halimbawa nangyari i-twist lang natin kaunti. Kung ang nangyari, no, minana na ito namatay si tatay long before pa or bago pa ikasal itong si texter at saka yung kanyang asawa. So kung ang nangyari bago pa sila maging mag-asawa, minana na ito ni Mister. Makikiparte pa ba si Mrs.? Magpi-50-50 muna ba bago maghatian? Kung natanggap bago pa sila ikasal or minana bago pa sila ikasal, ang mangyayari po dito, no? Hahatiin muna sa dalawa. Bakit? Ano yung hati-hati na yon?
bilang share sa conjugal assets or bilang bahagi niya doon sa absolute community assets. Pareho lang ho yun, conjugal assets and absolute community assets. So bilang share nila, no? Kanya-kanyang share nila doon sa mga napundar. Because again, lahat ng minana bago pa ikasal, basta kayo ikinasal August 3, 1988 or mas bago-bago pa, ibig pong sabihin, kung ang property ay minana bago pa ikasal, ito po ay conjugal at paghahatian ito, no? Ang iyo ay kanya at ang kanya ay iyo na din. So 50-50, yun yung share nila sa conjugal assets, and therefore yung 50, say 1 million, no? 1 million, 500,000 automatic doon sa asawa dahil conjugal. Yung 500,000, yun ang naiwan, bahagi ng estate. Yung estate, yung mga naiwang magiging subject sa manahan, at yun po ang magiging 50-50 ulit. Bakit? 50 kay Mrs. bilang kanyang mana, yung 50% doon sa mga anak. Yun ang paghahatian. So in essence, 75% mapupunta kay Mrs. kung nangyaring ito ay conjugal asset. Usapang Legal. I hope nakuha po ninyo yung difference. Okay? Next question, please. Maayong gabi, Alicia Hubay. Maayong gabi, Archie Valencia, Rexon Fernandez ng Coyapo, Nueva Ecija. Ganyan si Eduardo Narvaez. Fiesta Mart Royal, or namiss kita. Suki Yang Ventura. Magandang gabi, Gael Enriquez. Sabi niyo, Gael, huwag kayong mag-aasawa ng batugan. Dapat mas mapera sa inyo at dapat mas masipag sa inyo. Diba? Masantas Tan Abig Yalabi, Attorney Rina, magandang gabi sa iyo. Romel Kayabyab, Romel Libid, magandang gabi at ingat din po kayo. Sans Pertes is watching, magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Next question, ma'am, patulong naman. Anak ako sa una ng tatay ko pero di po sila kasal ng nanay ko. Nag-asawa siya, kasal sila pero walang anak. Di pa sila kasal, nakabili lupa si tatay sa pagbabarko. Paano pang hatian? Yung asawa kasi gusto pina-valuation ang property tapos bayaran lang daw niya ng 25% sa akin, eh di pa sila mag-asawa nung nabili ang lupa. Yan! Usapang Legal. Okay. So, walang anak, walang marital children dahil hindi kasal sa unang. Sinasabi po kasi ng batas, kapag marital, merong pangalawang asawa at merong unang asawa, anak na legal or legitimate children or marital children sa unang asawa, yung mga properties acquired bago ang pangalawang kasal ay inire-reserba sa mga tagapagmana sa unang kasal. Sa sitwasyong ito, second wife siya, may second wife, pagkatapos yung wife talaga, yung second, yun talaga ang asawa dahil yun ang pinakasalan. So, ang nangyari, nagkaroon ng mga acquisitions, nagkaroon ng mga napundar bago pa ikasal. So again, lahat ng natanggap bago ikasal o lahat ng mga napundar bago ikasal, provided na walang unang kasal, lahat ay naging bahagi ng absolute community assets. Conjugal ang property and therefore, yung asawa, swerte. Bakit? Siyang mamumunini. Siyang makikinabang doon sa mga naipundar prior to the marriage. Yung sinasabi niya, bakit 25% lang ang mapupunta sa kanila? Ganito po kasi. Dahil conjugal ang property, magiging subject pa sa hatian. Dahil, again, yung kanyang share sa conjugal assets, so 50-50. So kung 1 million, again, 1 million ang property, ang halaga ng property, so hahatiin, i-split sa dalawa. Siya magiging share ni Mrs., magiging share ni Mr. Yung namatay na asawa, yung share niya, yun ang magiging subject ng mana. Sino yung kanyang mga tagapagmana? Yung kanyang asawa at ang kanyang mga anak, both legitimate and illegitimate or marital and non-marital. Usapang Legal. Sa sitwasyon ng ating texter, walang anak sa kanyang legal na asawa pero merong mga anak sa unang kinasama, non-marital, 50-50 so 50-50 sila doon lamang sa naiwan na pagmamay-ari, doon sa share nung kanilang tatay, doon sa conjugal assets. So, ibig sabihin, malaki talaga ang makukuha ni Mrs. Bakit?
Kasi napunta na sa kanya yung 50% dahil share niya yun sa conjugal Tapos makiki-50 pa siya doon sa doon sa estate So 75% kay Mrs., 25% sa mga non-marital children. Tama ang computation. Usapang Legal. Next question please before we pause for commercial. Yan, ito mahaba-haba. By the way, lahat po ng mga binabasa ko ay mga messages po ng ating mga tagapakinig. Hindi ko na po ini-edit, ini-screenshot ko lang para lang sa kanilang privacy, hindi ko na sinasali yung pangalan. Pero ito po yung question. Hello po, attorney, paano naman, medyo masakit sa ulo dahil may pagka-judgment. Paano naman kung hindi po kasal? Kasi po for kaming magkakapatid sa unang asawa ng aming ama. Ang kaso po ay hindi sila kasal ng nanay ko. Nagkahiwalay po sila at namatay na po ang aming ina. Pero po, nag-asawa po ulit ang tatay ko at nagpakasal po sila at 6 po ang naging kapatid ko sa ama. Bago pa po pala nakapag-asawang aming ama, ay dati na pong naitayo ang bahay namin na ngayon ay naging bahay na po ng second na napangasawa ng tatay ko. Ang nakakalungkot po, kaming 4 na magkakapatid ngayon ay naupa lang po ng bahay kasi po ayaw nila kaming patirahin sa dati po naming bahay. Ano po ba ang karapatan po namin? Sana po ay matulungan nyo kami. At siya nga po pala, namatay na po ang aming ama. Maraming salamat po, attorney. Sana po ay mabasa ninyo. Ayan. Usapang Legal. Komplikado, no? So, ibig sabihin, nagsama si nanay ng ating texter at saka si tatay, no? Pero hindi sila kinasal. Napundar ang property during sa period of cohabitation. Doon sa panahon na nagli-live-in si nanay at tatay. So, ang sinasabi po ng batas, kung wala namang sabit ang isa sa kanila at the time na sila ay nagsasama bilang mag-asawa without the benefit of marriage, at kung gugustuhin sana nilang magpakasal, pwede sana. Ang sinasabi po ng batas ay co-ownership. At in the absence of any proof to the contrary, 50-50 po dapat sila ng hatian. Kung lahat ng properties na na-acquire habang sila ay nagsasama, sila po ay co-owners nito. So ang nangyari po dapat, nung nawala si nanay, dapat ay nagpartehan na, sinettle na dahil 50-50 po dapat si nanay at si tatay. At dahil yung kay nanay, na-determine na yung share sa co-ownership, yung share ni nanay, dapat ay napunta sa kanilang mga anak. So kung anong nangyari po, nagsama si nanay at tatay, hindi kasal, nakapagpundar ng halagang 1 milyong piso ng ari-arian, pareho silang walang sabit, namatay si nanay, yun pong lahat ng napundar. Nagkakahalaga ng 1 milyon. Yung 500,000, yun ang share ni tatay. Yung 500,000 ay yun ang share ni nanay. At yung share po ni nanay, yun ay mamanahin ng kanyang mga legal na tagapagmana. Sino ang legal na tagapagmana ni nanay? Kayo lang. Hindi kasali si tatay. Dahil hindi naman sila kasal. So yung kalahati ng value na yun, dapat yun ay sa inyo napunta. Usapang Legal. Ngayon ang tanong, may karapatan ba yung pangalawang asawa ni tatay? Nagkaroon ng karapatan ang pangalawang asawa ni tatay doon sa kalahati. Bakit? Dahil yung kalahati na yun, yung share niya doon sa kanilang co-ownership. At nung mamatay si tatay, since kasal si tatay doon sa pangalawa niyang kinasama, ibig sabihin, itong property na ito ay magiging subject din ng manahan na makikiparte pa din kayo. Dapat doon sa share ni tatay. Dahil ang una ninyong natanggap ay bilang tagapagmana ni nanay, ang pangalawa ninyong matatanggap bilang tagapagmana ni tatay. Usapang Legal. Ang tanong ngayon, si nanay ba, si pangalawang asawa, may karapatan ba ito? Dahil galing ito sa unang kinasama I mean, galing ito sa previous relationship. Ay dahil hindi naman kasal si tatay doon sa unang asawa. Ito ay magiging bahagi naman ng kanilang conjugal assets. Sa conjugal, mag-50-50 muna.
So, ganun pa rin. Mag-50-50, 50% doon sa kanyang pangalawang asawa, 50% yun ang magiging bahagi ng papamana ni tatay. Makikiparte pa doon yung kanyang napangasawa at pagpapartehan ninyo yung kalahati. Usapang Huwag nyo nang tanungin kung magkano. Komplikado. Magandang gabi sa iyo, Romel Kayabyab, Willie Relador, at maraming iba pa. Please feel free to share our discussion tonight. Dahil alam ko marami po ang confused pagdating sa manahan at sa sharing ng mga mana. Kahit di pala kasal, conjugal din. Kahit hindi po kasal, ano po ito, co-ownership po ang sumasaklaw. No? Kung nakapangalan lang sa tatay nila, kung sabi niya, pera niya lang ang pinambili. No, kapag ka po walang sabit kasi, Ma'am Teresita Atienza, kapag ka po walang sabit at nag-live-in, no? Sila pong dalawa ay co-owners. No? Kahit pa, kasi kung halimbawa ako yung ka-live-in nun, at nakapangalan lang sa ka-live-in ko, ang gagawin ko, magpapa-annotate ako ng affidavit of cohabitation para patunayan na, pag naghiwalay tayo, since magkasama tayo, nagli-live-in tayo at the time na nabili ang property na yun, kahit nakapangalan sa'yo, dapat may parte ako dyan, 50%. Kahit sabihin niya, ako lang naman ang nagtrabaho abay, taong bahay ako ang nagkakaasikaso sa'yo, pinagtitimpla kita ng kape, no? Gumigising ako maaga, pinaplansya ko, nilalabhan at pinaplansya ko ang uniform mo. Kasi ang sinasabi po ng family code, no? Yung ka-live-in, bagaman at hindi gainfully employed, hindi kumikita ng pera, basta nag-aasikaso ng kanang pamilya, yun po ang deemed ambag niya sa kanilang pagsasama. Ibang usapin kapag may sabit ang isa dahil yung tinitingnan kapag may sabit ang isa kung magkano lang yung aktual na perang kontribusyon. Usapang Legal. Okay. Bakit ang bilis ng oras? Next, sa atin pong pagbabalik. Magandang gabi po, RHTV, paki-flash nga. Paano po kapag nag-asawa na yung nanay ko ng ibang lalaki at naiba na po yung apelido niya? May karapatan pa po ba siya sa conjugal property nila ng tatay ko na namatay na? Pakisagot naman po, para salamat po ng marami. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin. By the way, bago tayo mag-pause for commercial, meron po kasing question dito na katatapos lang ng hearing about sa judicial partition. No? Nawala daw ang tatay niya at may naiwang mga lupa. No? Sabi ito, magandang gabi po, katatapos lang po namin sa hearing namin sa judicial partition. Nawala na po ang tatay ko at may naiwang mga lupa. Napundar niya lahat ng yan habang siya ay byudo pa. Nagpakasal siya 12 years after nawala ang nanay ko at after 7 years naman ay namatay siya. Gusto po mangyari ng second wife ng tatay ko ay conjugal property. Wala po silang anak dahil pareho na silang senior ni isa po sa mga napundar ng tatay ko, wala po siyang naiambag dahil bago pa siya makasal sa tatay ko ay napundar na lahat. Naguguluhan po ako dahil ang lawyer sa second wife sabi conjugal property pa din yun. Gusto sa judge mag-areglo kami dahil conjugal. Ayaw namin dahil kami ang kasama ng ama namin sa umpisa hanggang napalago ang business. Nang guminhawa siya, dumating ang second wife na dating staff sa business at inagaw na siya sa amin ng second wife niya. Ano po bang sinasabi talaga ng batas? Sana po ay mabasa ninyo. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa ating pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Still watching from Cebu City pero naigo kami sa bagyo. Okay? Ingat po kayo, Ma'am Laila Garciano, ha? Maayong gabi kaninyong tanan. Stay safe. Magandang gabi din po sa inyo, Leopoldo Karunungan, Grace Recta, Kenneth Arevalo, Marifeve Melano. Magandang gabi. Gayon din sa iyo, Jerry Sumagaysay at Ronald Vasquez Rabino. Magandang gabi sa iyo. Okay. Usapang Legal. At again, ito pang DZRH Usapang Legal kasama panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Next question, please. Kasi sunod-sunod rin na natin. Paano po kapag nag-asawa na yung nanay ko ng ibang lalaki at naiba na po yung apelido niya? May karapatan pa po ba siya sa conjugal property ng tatay ko na namatay na? Pakisagot naman po. Tagapagmana pa rin po siya. Are you saying na paano po nag-iba ng apelido? No? Nag-iba ng apelido kasi nag-asawa na at annulled, nullified na yung kasal, no? Kung ito po ay conjugal, no?
conjugal property, supposedly, no, at the time na nagkaroon ng decree, ng desisyon, ng hatol ang korte doon sa kanilang annulment or declaration of nullity, kung ano man ang inavail ng nanay at tatay mo, no, ng kung sino mang nag-file ng kaso, indicate na po doon kung paano ang partehan at kanino mapupunta ang ganitong porsyento at ganung porsyento. Ngayon, kung ang sinasabi nyo, naghiwalay na lang sila, pineke ng nanay mo yung kung ano man dokumento para makapag-asawa ulit, kaya nakapagpalit siya ng apelido, no? Kung hanggat hindi po sila nadideklara na void yung kasal nila o kaya naman hindi annulled, wala pong epekto yung pangalawang kasal. No? Yung pag-change po ng apelyido walang epekto doon sa conjugal share niya sa conjugal assets. So hindi po yun naka-apekto and therefore may karapatan pa din po siya. Usapang Legal! Next question please. Okay, magandang gabi po. Katatapos lang po namin sa hearing namin sa judicial partition. O kaya napakahalaga po kayo ay mag-uusap-usap ng inyong pamilya para hindi na kayo dumako pa sa korte. No? Nawala na po ang tatay ko at may naiiwang lupa. Napundar niya lahat ng yan habang siya ay byudo at nagpakasal siya 12 years after niya wala ang nanay ko at after 7 years naman ay namatay siya. Gusto po mangyari ng second wife ng tatay ko ay conjugal property. Wala silang anak dahil pareho na silang senior. Ni isa po sa mga napundar ng tatay ko, wala po siyang naiambag dahil bago pa siya mapakasal sa tatay ko ay napundar na lahat. Naguguluhan po ako dahil ang lawyer sa second wife sabi conjugal property pa din yun. Gusto ng judge mag-areglo kami dahil conjugal. Ayaw namin dahil kami ang kasama ng ama namin sa umpisa pala hanggang napalago ang business. Nang guminhawa siya, dumating ang second wife niya na dating staff sa business at inagaw na niya sa amin ng second wife niya. Ano po ang sinasabi talaga ng batas? Sana po ay mabasa at maraming salamat po. Usapang Legal! Thank you very much. I'm sure your lawyer would know, no, kung ano ang diskarte. Pagtiwalaan po ninyo ang inyong abogado. Pero generally, sa mga ganitong sitwasyon, hindi ko po alam yung full na kwento ng inyong kaso. No? So, para itong tinatalakay ko ay hindi bilang advice sa inyo because your lawyer would know best dahil siya po ang nakakaalam ng facts of the case. Dahil again, kapag ka po nasa korte, hindi po natin dapat pakialaman yung kanilang kung ano man dahil ito po ay nakadepende lahat sa mga ebidensya. No? Pero generally, kapag ka po may unang pamilya, ibig sabihin kasal sa una pagkatapos namatay, okay, namatay na yung isa. Tapos hindi na settle, no? Hindi na settle yung mga properties o hindi na settle yung kung ano mang mga properties na merong naiwan. O kaya naman ay tapos nagpakasal uli yung naiwang asawa. Ang sinasabi po ng batas kasi, yun pong meron pong exclusion doon sa conjugal or absolute community assets. Excluded, hindi kasali sa community property, yung properties acquired bago ang pangalawang pag-aasawa, no? Ibig sabihin, at yung merong mga legitimate na anak sa una. So, ibig pong sabihin, kung ang tatay ninyo ay kasal sa nanay ninyo, which sabi po ninyo, kasal. No? Tapos, nagkaroon ng 12 taong agwat pagkamatay ni nanay. No? Tapos, nagnegosyo si tatay, kasama kayo. No? Pagkatapos, namatay si nanay, tapos, nag-asawa ulit si tatay. No? Meron din mga pero yung properties na acquire, nung time na byudo pa. No? Ang sinasabi po ng batas, properties acquired bago ang pangalawang asawa na merong pangalawang kasal, basta't merong mga legitimate descendants doon sa former marriage, ay ibig sabihin, hindi ito kasali sa community assets. So yun po ang dapat na tutukan ninyo, yung ganong aspeto, ganong anggulo ng argumento. I'm sure your lawyer would know this. But kung kayo po ay nasa ganitong sitwasyon, yun po ang maganda ninyong panghawakan. Usapang Legal! Again, ulit. Sabi na, for the second time around. Kapag ka po kasal sa una at meron silang mga anak, ang sinasabi po ng batas, kung nabiyudo yung naiwang asawa dahil namatay na yung isa,
Pagkatapos nag-asawa muli, lahat ng properties na na-acquire bago pa ang pangalawang kasal ay inirireserba sa mga anak, legitimate na anak sa una. So ito po yung panghahawakan ninyo, no? Kayong mga anak sa una na legal or marital children naman. Usapang Legal. Si Noel Dorosan, good evening attorney. Tanong ko lang po ang statement sa special power of attorney tungkol sa inheritance, pera sa bangko at share of stocks. Tatlo po kaming siblings sa abroad, nominee ang Cisco. Ay, i-authorize po ninyo. Ano po ba ang gusto ninyong gawin? No? Ano po ba ang gusto ninyong gawin? I-withdraw na nagkaroon na kayo ng kasunduan. Pwede po ninyong i-authorize ang inyong kapatid. Your lawyer would know this, no? Kayo po ang gagawa ng pagpapagawa po kayo ng special power of attorney. By the way, kung kayo po ay ang bilis ng oras. By the way, ito na lang, last na lang kasi ang dami pa mga questions na itutuloy natin next Thursday. By the way, kung kayo po ay may mana na pera sa bangko, it is best po na pag-usapan na po agad ninyo. Within 1 year, maka-withdraw po ninyo ito. Magiging subject lang po ito sa deduction ng 6%. Yun po ang magsisilbing tax at i-remit po nito, ibabayad po nito ng bangko yung 6% na to sa BIR, no? Basta gawin lang po ninyo, i-withdraw po ninyo within one year from the time of death. After ng 1 year, kung halimbawa hindi po ninyo ito na withdraw, kakailangan nyo na po ng settlement of estate. I-require po yun ng bangko. Usapang Legal. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras. Tristan Wyatt Gulay, Henry Dolohan, Leopoldo Karunungan, at maraming iba pa, Cherry Sumagaysay, at yung iba pa na hindi natin nabasa, pasensya na. I-message po ninyo ako sa Attorney Rina na messenger, na Facebook page. Sumasagot po ako doon, or kung hindi man, antabayanan niyo po dito sa ating programa. Okay, magbabalik po tayo on Thursday, same time, same station, same social media platforms. At syempre pa, muli pong ating paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo, doble ingat, maging alerto po tayo sa mga pangyayari, lalo pat meron pang isang paparating na sama ng panahon. Nakasama ko sa kabilang side, si Jeric Barreto at mga taga-DZRH TV at MBC Media Group IT Department. Ako pa ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.